Magandang umaga, Pilipinas. Sa punto pong ito, makakapanayam na natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Wala pong iba, kundi si Mr. Buddy Javier. Good morning po, Sir Buddy. Ito po unang katanungan. Matapos nga gumilid lamang dito sa Philippine landmass, matatandaan po natin naglandfall sa may bahagi ng Taiwan at sa may China, yung bagyong Nepartak na may international name nga na nasabing pangalan. Ang tanong ko po, ano-ano po ba yung mga factors na nagdidikta sa track ng isang bagyo? Magandang umaga naman, Desiree, at sa lahat po ng tagapanood ng Panahon TV. At yung pong factors na nagbabago sa track po ng isang bagyo, una po, yung pong, kung meron pong high pressure na humahadlang sa kanya, isa po yun. At pangalawa, yung prevailing winds, ito po yung nagbabago ng kanya namang direksyon. At yung pangatlo, kung ibang other interaction, kagaya na kung may malapit din na tropical cyclone, kaya ito ay posibleng babaguhin niya ang direction kasi nagkakaroon sila ng interaction po. At ayan, dagdag kaalaman ngayong umaga, nalaman natin yung tatlo mga factors na maaari nga magdikta sa pagbabago ng isang track ng isang bagyo. Ito naman po, Sir Buddy, tanong mula sa Panahon TV follower na si Star Sky Ruiz. Ang tanong niya po, hanggang kailan daw po ba magpapaulan itong hanging habagat sa bansa? Karaniwan, yung southwest monsoon o kaya yung habagat, ito po ay nagsisimula mula July hanggang September. At karaniwan naman ang nagkakaroon ng epekto dito po sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Kung ang katanungan mo yung pong mga pagulan ngayon na dulot ng habagat, ito po ay posibleng magtatagal hanggang bukas dahil po yung pong bagyong si Nepartak o kaya si Butchoy na nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility at pinag-ibayo niya yung habagat na siyang nagpapaulan dito po sa atin. Ito po ay tatagal hanggang bukas na lang po. At sa susunod na mga araw, improving weather na po tayo. So ayan, unang-una, Star Sky, naway nalinawan ka sa iyong katanungan na sinagot naman sa isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Sa mga maglalaban naman po at tambak na nga yung labahin dahil sa mga pag-ulan itong mga nakalipas na araw. Ayon po kay Pag-asa weather forecaster Buddy Javier, inaasahan natin itong improving weather condition pagpasok po yan ng araw ng Miyerkules. Ito naman, Sir Buddy, ano po bang magiging lagay ng panahon ngayong back to work and back to school Monday? Dahil po sa pag-iral ng southwest monsoon o kaya yung habagat dito po sa western section ng ating bansa, makakaranas pa rin po ng mga pagulan dulot ng habagat dito po sa rehiyon ng Ilocos at lalawigan ng Zambales at Bataan. Paminsan-minsan mga pagulan, ang iiral naman sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Samantala, maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Ang inaasahan naman natin dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon. Samantala, yung pong ibang bahagi ng ating bansa, makakaranas naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog. At ayan, nalaman nga natin na dito sa atin sa Metro Manila at sa ibang pang bahagi ng Luzon, posible yung mga paminsanan pa ring pag-ulan. Kaya naman sa mga estudyante at sa mga empleyado, wag pong kalilimutang magdala ng payong sa inyong pag-alis ng inyong mga tahanan. Sir Buddy, panghuling katanungan na lamang po, may nakataas po ba na gale warning sa alinmang bahagi ng ating bansa? Sa kasalukuyan, meron pa rin tayong nakataas na gale warning dito po sa northern at saka western seaboards ng Northern Luzon. Kaya mapanganib po ang pumalaot sa nabanggit na lugar sa kadahilanan po na maalon hanggang sa napakaalong karagatan mula 3.4 to 5.0 meters po ang taas ng alon. Ayan, sa mga nabanggit nga na bahagi ng Pilipinas, lalong-lalo na sa mga mangingisda, nako ipagpaliban lang po muna yung inyong pagpalaot dahil inaasahan natin yung maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan sa mga susunod na oras. At nakasama po natin si Mr. Buddy Javier, isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin ngayong umaga. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyo pong abangan ang aming oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Sundan niyo rin kami sa aming mga social media accounts at i-download ang Panahon TV mobile app para oras-oras handa ka sa magiging lagay ng panahon. Ako po ang inyong nakasama, Desiree Jonio. Magandang umaga at mag-ingat po kayo.
Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.